Pag-ibig. Gaano ba kalakas ang kapangyarihan ng pag-ibig? Sa pamamagitan ba ng pag-ibig, kaya mong kalimutan ang pamilya mo, ang mga nakasanayan mo, ang pinaniniwalaan mo, ang angkan mo, ang buhay mo? Kaya mo bang itaya ang lahat, ipagpalit ang lahat para sa pag-ibig? Yan ang malaking katanungan ko sa inyo. Dahil ang pag-ibig, malaking parte ito ng kwento ko, Sir Paul. Magandang araw ho sa inyong lahat. Magandang buhay sa atin. Ngayong araw ay magbabahagi ako ng masasabi kong kakaibang karanasan. Natatangi ito base po sa mga napakinggan ko na. Sa totoo niyan ay nagdadalawang isip ako kung ibabahagi ko ba talaga ito. Pero dahil narito na nga, sana ang mga tagapakinig ng channel na ito may mapulot na leksyon o aral kahit kaunti. Ang pangalan ko po ay Roman. Matandang-matanda na po sa kasalukuyan. Ang dami na pong nararamdaman. At sa totoo niyan, isa rin sa dahilan kung bakit ako nagpadala ng kwento sa inyo. At dahil alam ko, hindi na rin po ako magtatagal sa mundo na ito. Nanghingi ako ng tulong sa isa sa mga apo ko para magpadala ng kwento sa inyo, Sir Paul. Kinuwento ko lang sa kanya ang aking kwento at siya na po ang bahala sa pagsusulat. Apo Mikay, maraming salamat sa iyo, Apo. Mahal na mahal ka ng lolo. Magsisimula po ang kwento. Noong ako ay bata pa, Sir Paul. Hindi ko na po matandaan ang eksaktong taon noon. Basta noong mga panahon na iyon, nag-aaral pa lang po ako sa sekundarya. Hindi naman kami masyadong mayaman. Yung normal lang. Negosyante kasi ang tatay ko noon. Marami po siyang alagang manok, baboy, at meron din po kaming mga lupain. Meron po kaming mga magsasaka na siyang nag-aalaga ng aming lupain. Habang ang tatay ko naman, inaasikaso lang po ang negosyo niya. Ang nanay ko naman po, Sir Paul, sumakabilang bahay na. Iniwan niya po kami. Matagal na panahon na. Elementarya pa lang ako noon. Yung nanay ko kasi na yun, hindi talaga magandang ugali kahit noon pa lang. Hindi ko nga alam kung paano sila naging magkarelasyon ng tatay ko kung paano ako nabuo. Hindi kami malapit ng tatay ko noon kahit araw-araw kaming nagkikita. Hindi kami nag-uusap. Bihirang-bihira kami mag-usap. Kapag may kailangan lang ako sa kanya, kapag may kailangan lang siya sa akin. Pero ganun pa man, Sir Paul. Alam ko, mahal ako ng tatay ko. At naiintindihan ko din naman siya. Siguro nasasaktan pa rin siya sa ginawa ng nanay ko sa kanya. Ang importante lang sa akin noon, kasama ko siya lagi. At bukod pa doon, hindi niya po ako iniiwan. Binibigay niya po ang mga pangangailangan ko at nakikita ko ang pagsisikap niya, mabuhay lamang po ako. Ngunit nagbago ang lahat, Sir Paul. Nang isang araw, meron po siyang dali na isang babae sa bahay. Sa hindi ko malamang dahilan, nakaramdam po ako ng pagtataksil. Oo, alam ko, matagal na po silang hiwalay ng nanay ko. Pero para po sa akin, bakit pa siya nagrelasyon ng bago? Dapat sana inayos niya muna ang relasyon niya sa akin. Dapat bago siya magpapasok ng ibang tao. Alam mo yun, ako na muna sana ang binigyan niya ng panahon. Lalo pa kapag nakikita ko silang magkasama sa bahay. Masaya po sila. Alam mo yun, ngumingiti ang tatay ko. Na minsan hindi ko po nakita. Kahit minsan tinatangka ko pong lumapit sa kanya. Alam mo yun, sinusubukan kong i-approach siya. Ganun pa man, wala po akong magagawa. Hinayaan ko na lang po ang tatay ko. Pero sa loob-loob ko, nasasaktan ako na masaya. Masaya, oo, kasi kahit papaano nakikita kong masaya ang tatay ko, pero nasasaktan naman ako. Kasi nga, alam mo yun, wala na nga ako sa buhay niya Tapos ganun pa ang mangyayari. At sa lumipas na mga panahon, mas lalo po akong nasaktan nang malaman ko na nagdadalang tao ang bago niyang asawa.
Halong pakiramdam pa rin po ang naramdaman ko noon. Masaya kasi oo, may bago akong kapatid. Pero malungkot, nasaktan kasi ano na lang po ang mangyayari sa akin. Makakalimutan na ba ako ng tatay ko? Sino ba ako para sa kanya? Ganun pa man, kagaya ng nakagawian, wala po akong nagawa. Lumipas po ang mga panahon. Lumaki ng lumaki ang tiyan ng madrasta ko. At sa totoo niyan, wala namang problema sa madrasta ko. Maayos naman siyang makitungo sa akin. Mabait siya, maalalahanin, naghahanda ng mga pagkain sa bahay, naglilinis, yung mga damit ko siya na rin po ang naglalaba. Parang nanay ko na nga rin siya eh. Pero sa hindi ko po malamang dahilan, hindi niya po talaga makuha ang loob ko. Buti nga hindi po siya nagagalit kasi may mga pagkakataong nasasagot ko siya. Hindi ko siya pinapansin at kung ano-ano pa. At alam ko napapansin din yun ng tatay ko pero nakikita ko po sa kanya na hinahayaan niya lang po ako. Siguro naiintindihan niya rin ako. Habang lumilipas sa mga panahon, ewan ko, lumalalim ang sugat sa puso ko para sa tatay ko. Yung pagmamahal na hinahanap ko sa kanya, sa iba niya ibinibigay. Isang araw noon, natagpuan ko ang sarili ko na nasa gitna po ng kagubatan. Nga pala nakalimutan kong sabihin, taga Samar po pala kami. Eastern Samar, medyo dulo-dulo na po kami. Yung baryo po kung saan kami nakatira. Matatagpuan po yun malapit sa karagatan. Pero nung mga panahon po na yun, natagpuan ko ang sarili ko na naglalakad sa masukal na kagubatan. Paakyat ako ng bundok noon, magubat. At sa totoo lang hindi ko nga alam kung bakit po ako nagpunta doon eh. First time ko lang din mapadpad doon. Alam ko medyo may edad na rin ako noon para sa ganoong bagay. Yung maghanap ka ba ng atensyon at pag-ibig para sa tatay mo? Hindi ko alam kung bakit ako masyadong nilamon ng depresyon noon. Inggit, galit. Basta masyado pong sarado ang pag-iisip ko. Hindi ko na nga po namalayan. Ang tagal ko na palang naglalakad doon sa kagubatan na iyon. Naalala ko nga lang noong nakaramdam ako ng gutom. Pagkita ko sa paligid, magdidilim na pala. Halos buong araw po akong nandoon naglalakad na hindi nga ako nakaramdam ng pagod sa emosyonal kong nararamdaman. Nasaan na ako? Di ko alam tong lugar na to. Diyos ko. Ang lalim na ng kagubatan na to. Anong lugar to? Nasaan na ako? Naliligaw na ako noon, Sir Paul. Natatakot kasi ang dilim-dilim na po. Kung tama ko, mga alas 6 o alas 7 na po ng gabi noon. Wala na pong araw, madilim na. Napakatanga ko. Bakit ako napadpad doon? Medyo nagpanik na ako noon, Sir Paul. Bigla akong hiningal, pinagpawisan, mabilis na naglakad. Pero paikot-ikot lang ako doon sa kagubatan. Padilim na ng padilim ang paligid at wala po ako masyadong makita kasi makapal ang kapunuan sa itaas. Nang maya-maya, nagulat na lamang ako nang may humawak sa aking balikat. Sino ka? Sino ka? Huminahon ka. Anong ginagawa mo rito? Kahit sinabi niya po iyon, nagpanik pa rin ako, Sir Paul. Dahil doon, aksidente naman po akong nadulas. At sa isang iglap, humampas po ang ulo ko sa isang bato sa ibaba. Nahilo ko kaagad. Pagkita ko po, meron pong babaeng nasa ibabaw ko. Tinitignan ako nito. May hawak siyang isang sulo. Maganda siya. Morena. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Yun na lamang ang huli kong alaala. Dahil nawalan na ako ng malay. Akala ko noon katapusan ko na. Akala ko pagmulat ko, nasa langit o nasa impyerno na ako. Ngunit sa muling pagdilat ng aking mga mata, nasa isa akong kubo, nasa isang papag. At pagkita ko sa malayo, nakita ko
na nandoon yung dalagang huli kong nakita bago ko mawala ng malay. Oh, gising ka na pala. Sino ka? Nasaan ako? Huminahon ka. Nandito ka sa baryo namin. Nandito ka sa baryo Lumagid. Baryo Lumagid? Anong lugar to? Malayo ba to sa baryo namin? Doon sa may karagatan? Malayo. Bakit ka na pa rito? Bihira lang ang mga tagalabas na napapadpad dito sa baryo na ito. Hindi ko nga rin alam eh. Napadpad lang ako dito. Naglalakad-lakad lang ako. Tapos naligaw na ako. Tapos nakita kita. Tapos... aray ko, ang sakit ang ulo. Huminahon ka, huwag mong pilitin ang sarili mo. Tumama ang ulo mo sa bato. Medyo nagdugo ito. Pero nagamot ko na naman. Tumayo ka. Tinulungan niya akong makabangon. Anong pangalan mo? Ako si Roman. Maligayang pagdating dito sa baryo namin, Roman. Salamat. Ikaw, anong pangalan mo? Jessa na lang. Doon ko nakilala si Jessa. Isang maganda, isang payak, simple, mahinhin at mukhang inosenteng babae. Mahaba ang kanyang itim na buhok. Morena siya, may katangkaran din. Kung titignan mo siya, para siyang walang muwang sa mundo. Kung makangiti siya, paismid lang. Pero halata mo sa kanya na marami siyang nalalaman sa kanyang buhay. Para siyang marami ng karanasan, mga pinagdaanan sa buhay. Maraming salamat sa pagtulong mo sa akin, Jessa. Wala yun. Anong plano mo? Plano? Kasi parang problemado ka noong makita kita eh. May tinatakasan ka ba na problema? Paano mo nalaman? Hindi naman sa nalaman. Nararamdaman ko lang. Kung gusto mo dumito ka muna sa baryo namin. Sabi ka mga tao sa mga dayo rito. Mababait ang mga tao rito. Sakto makalipas ang 7 araw. Piyesta dito. Masaya kapag piyesta dito. Maraming kaganapan. Maraming pagkain. Mabubusog ka. Talaga ba? Oo. Kung ganun sige, kung pwede ako rito. Sabay kaming kumain ng almusal ni Jessa. Nagkakilala kami. Mabait siyang tao. Napag-alaman ko na wala na pala siyang kasama sa buhay. Wala na raw ang kanyang mga magulang. Wala rin daw siyang kapatid. Nung gabing araw, nangunguha lang daw siya ng kahoy sa kagubatan noon. Para daw sa pagluluto niya. Tapos nagulat na nga lang daw siya nang makita niya ako. Kasi bihirang-bihira nga lang daw talaga ang may dayong napapadpad doon sa baryo nila. Masyado raw kasi yung tago. Konti lang daw ang nakakaalam ng baryo nila. Sila lang ng mga lokal doon. Pagkatapos po namin kumain, niyaya po ako ni Jessa na maglakad-lakad sa labas. At doon ko nakita ang kagandahan ng lugar na iyon. Nasa taas kami ng bundok. Maraming mga kabahayan, malaki ang komunidad. Pero kagaya ng inaasahan, sobrang luma ng pamumuhay doon. Walang kuryente, ang tubig po nagmumula sa bukal sa itaas ng bundok. Yung ibang mga kasuotan nila lumang-luma na. Yung mga kasuotan naman nila ay normal. Mga naka-t-shirt, mga naka-shorts. Pero dahil nga masyadong remote yung kanilang lugar, pero dahil nga masyadong malayo sa kabiasnan ng kanilang lugar, yung pamumuhay po nila, talagang makaluma. Kagaya na lang po ng pagluluto. Yung mga bahay po nila, gawa po sa dayami, kawayan, kahoy. Tapos imbis ng mga pako, baging po yung ginagamit nila para pangtali-tali sa mga kahoy. Nakakabilib. Kasi ako, Sir Paul, kahit baryo rin naman po ang tinitirhan ko, medyo maulad na rin naman po ang pamumuhay namin. Mababait din po ang mga tao doon at lahat po sila itanggap na tanggap ako.
Kinakausap nila ako, binibigyan ng pagkain, inaalok na doon kumain sa kanilang mga bahay na hindi naman po namin kinanggihan. Ganyan talaga ang mga tao rito. Oo, bihira lang ang mga dayo pero kapag may mga dayo, tuwang-tuwa sila. Nakipaglaro ako sa mga bata roon habang si Jessa nakikipag-usap sa mga matatandang lokal. Hindi ko naman maiwasang marinig ang pinag-uusapan nila kahit pabulong lang ito. Heto yung isa sa mga narinig ko sa pag-uusap nila. Saan mo nahanap yung binata na yan? Diyan po sa baba. Malapit na sa atin. Mukhang naliligaw. Tama-tama yan. Nalalapit na ang pista natin. 6 na araw na lang. Magaling, Jessa. Magiging masaya ang pista natin. Napansin ko naman si Jessa noon. Nginitian ko siya. At siya, ngumiti ng pilit sa akin. Kung yung mga kasamahan niya, yung mga lokal, tuwang-tuwa, siya, parang napipilitan lang ng ngumingiti. Buong maghapon ay busog na busog ako. Paano ba naman? Iba't ibang bahay ang kinainan namin ni Jessa. Mga nilagang saging, mga inihaw na manok, may baboy, may gulay, may prutas. Ang sarap ng mga pagkain nila doon. Gabi na nang makauwi kami sa bahay ni Jessa. Nasa sala lang ako noon, nagpapahinga busog na busog. Habang si Jessa lumapit sa akin. Roman? Ano yun? Hindi ka pa ba uuwi? Bakit? Gusto mo bang umalis na ako? Hindi naman sa ganun. Wala bang naghahanap sa'yo? Sa sinabi niyang yun, muli kong naalala ang tatay ko. Yung magiging bago niyang anak, yung madrasta ko. Wala eh. Pwede bang dumito muna ako? Bigla namang natigilan si Jessa. Gusto ko sanang dumalo sa pista ninyo eh. Hindi po siya nakapagsalita at napalunok siya. At nang magsasalita na nga sana siya, bigla pong may pumasok sa bahay niya. Walang katok-katok. Kapitbahay niya yon, si Aling Marta. Isa sa mga mababait niyang kapitbahay. Magandang gabi, Roman. Gutom ka pa ba? Heto, kumain ka. Nagdala ako ng makakain mo sa gabi kapag nagutom ka. Naku, Aling Marta. Nag-abala po ulit kayo. Ang dami niyo na pong binigay na pagkain sa akin kanina. Tsaka busog na busog pa po ako. Ano ka ba? Bihira lang kami magkaroon ng bisita rito kaya heto, tanggapin mo na. Tatanggihan mo ba? Tsaka ano itong tinatanong ni Jessa sa iyo? Jessa, di ba masaya ka na nandito si Roman? Dadalo nga raw siya ng piyesta natin, bakit parang pinapaalis mo siya? Nakita ko naman si Jessa na parang napilitan pong ngumiti. Ako naman, napangiti na lang din ng pilit. Kinuha yung pagkain mula kay Aling Marta. Takanta ka pa rin sa mga sandali na iyon kasi bigla-bigla ba naman siyang sumusulpot. Sabi niya kainin ko raw yun pag nagutom daw ako sa madaling araw. At ako naman, oo lang ng oo. Pagkatapos po noon lumabas na rin siya. Ako natulog na. Ganon din si Jessa sa kanyang kwarto. At kinabukasan, sa pangalawang araw ko doon sa Baryo Lumagid, nagulat ako sa nangyari. Kasi meron pong salo-salo sa umaga. Lahat ng mga taga-Baryo Lumagid nandoon. May malaking lamesa na kawayan sa gitna. Napakaraming pagkain. Prutas, kanin, at puro mga karne. Inihaw na baboy, inihaw na manok, inihaw na baka. Gising ka na pala, Roman. Halika na. Kanina ka pa namin hinihintay, kakain na tayo. Nagtaka naman ako sa inaasta ni Jessa. Para kasing nawala yung mga pilit niyang ngiti. Noong araw na yon, para bang ang gaan-gaan ng loob niya. Nakakahumaling ang mga ngiti niya, lalo na kapag bukal, kapag hindi pilit, lalo siyang gumaganda. Ang dami naman hong pagkain ito. Piyesta na po ba? Nako, ganito talaga dito, iho. Lalo na kapag may dayo, pinapakain namin ng pinapakain para tumaba. Nagtawanan ang mga tao.
Ako naman natuwa kasi ang sarap ng mga pagkain eh. Pero sa kabilang banda nahiya rin ako kasi grabe naman yung mga ginagawa nila para sa akin. Kain ako ng kain noon. Ang sarap ng mga niluto nila. Kakaiba nga yung lasa ng manok, baboy pati karne ng baka. Kakaiba yung pampalasang ginamit nila. At kapag tinatanong ko nga sila kung ano yon, sabi raw nila, kapag piyesta na raw, doon daw nila sasabihin yung espesyal na ricado na ginagamit nila sa pagluluto. Ako naman na-excite. Natuwa. Nakalimutan yung mga problemang dinarama ko. Sa pangalawang araw, muli na naman kaming gumala ni Jessa. Kung saan-saan kami nagpunta doon sa palibot ng baryo. Lumabas nga kami at pumunta sa tuktok ng bundok. Doon kami nagpalipas. Dala-dala yung mga pagkaing ipinabaon sa amin ng mga tao doon sa baryo. Jessa, ganito ba talaga rito sa baryo ninyo? Walang problema? Nagtutulungan yung mga tao? Halos buong baryo parang magkakapamilya. Kung alam mo lang. Ano ka mo? Wala. Ang sabi ko, oo. Ganun ka ako yung mga tao rito. Sa pagkakataon na yun, Sir Paul, nakita ko na naman ang matamlay ng ngiti ni Jessa. Yung mga mata niya na parang may tinatagong pagdaramdam. Gusto ko sana siyang tanungin noon kung ano bang bumabagabag sa kanya. Pero wala na po akong nagawa, nahihiya pa rin ako. Naiilang din ako sa kanya kasi noong mga sandali na iyon, mas lalo kong napapansin yung kagandahan ng babae na yon. Ang ganda-ganda niya. Sa pangalawang gabi ko doon sa baryo Dumagid, nakaramdam po ako ng kakaiba. Hindi ako makatulog. Pakiramdam ko noon sa palibot ng bahay ni Jessa, para bang may mga naglalakad, para may mga nagbubulong-bulungan. Pero kapag sumusulip naman po ako sa mga bintana, wala akong ibang nakikita kundi kadiliman, mga bahay na sarado, o kundi man nakikita ko lang po yung mga bukas na liwanag doon sa loob ng bahay nila. Siguro mga mula sa kandila o kaya gasera. Pero nagtataka ako kapag nakahiga na ako doon sa may papag. Para talagang merong kung sinong nasa labas. Pero sa pagod ko sa maghapon, nakatulog na lang din po ako. Sa pangatlong araw ko sa baryo Dumagid, napansin ko na po na nagsisimula na silang maghanda para sa nalalapit na pista. Ako naman ay nakitulong. Sabay noon pinapakain pa rin nila ako ng pinapakain. Ang sasarap talaga ng mga handa nila doon. Mas lalo kong na-appreciate yung kakaibang pampalasang ginagamit nila. Tapos parang hinahanap-hanap ko na rin. Samantala, kay Jessa naman, napapalapit na rin ako sa kanya. Yung mga ngiti niya, yung pag-asikaso niya sa akin, yung presensya niya. Ewan ko, parang nahuhulog na ako sa kanya. Oo, nakakatawa kasi pangatlong araw ko pa lang siyang nakikilala noon, pero pakiramdam ko, ang tagal na naming magkakilala, magkasama. Paano ba naman sa mga lumipas na araw? Halos buong buhay ko nakwento ko na sa kanya. At samantalang siya, nakwento na rin niya ang buhay niya. Wala siyang ibang kasama sa buhay. Boring araw yung buhay niya. Doon lang daw siya sa baryo na iyon. Pangarap niya sanang mag-aral kaso hindi niya rin magawa kasi masyadong malayo, wala siyang pera. Kaya pakiramdam daw niya, doon na lang daw siyang tatanda mag-isa sa baryo na iyon. Walang pamilya, walang asawa, walang makakasama, walang magiging kabiyak. Kinabukasan, pang-apat na araw ko na doon sa baryo Dumagid. Maulan nung araw na iyon, pero hindi yun naging hadlang para sa paghahanda nila sa piyesta. Meron silang ginagawa doon sa gitna ng baryo. Tinatakpan nila ito ng mga makakapal na dahon. Hindi ko alam kung ano yon. Basta sabi ni Jessa, may magaganap daw na seremonya. May magaganap na pagpupulong. Doon din daw gaganapin yung kainan. Sa mga sandali nga na iyon, napapansin ko na si Jessa, parang patamlay ng patamlay. Kinagabihan nga nung araw na iyon, nung nasa bahay niya na kami, kinausap ko siya.
Kumakain kami nito at kagaya ng nakagawian, pagkain yung nabigay ng mga kapitbahay. Masarap ito. Sabaw. Jessa, bakit hindi mo ginagalaw yung pagkain mo? Busog ako eh. Busog? Parang hindi kita nakitang kumain kanina. Akala mo lang yun pero kumakain ako. Jessa, masaya ka bang nandito ako? O ayaw mo nang nandito ako? Gusto mo ba umalis na ako? Nakaka-istorbo na ba ako sa'yo? Bakit mo nasabi yan? Kasi parang habang tumatagal ako dito, parang hindi ka na nagiging masaya eh. Parang nagiging istorbo na ako sa'yo eh. Yun yung nararamdaman ko ha. Hindi, masaya ako nandito ka. Sa totoo niyan, ikaw nga ang dahilan ko bakit ako mabubuhay. Ano ka mo? Bigla po siyang natigilan. Anong sabi mo? Ako ang dahilan kung bakit ka mabubuhay? Hindi yun ang sabi ko. Sabi ko, ikaw ang dahilan kung bakit ako masaya. Kasi nandito ka. Bigla niya pong hinawakan ng kamay ko, Sir Paul. Roman, dito ka na lang. Pwede ba? Huwag ka nang umalis sa piling ko. Sa hindi ko malamang dahilan, bigla namang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam ang itutugon sa kanya. Yung mga hinala ko, yung kakaibang pakiramdam ko, nakalimutan ko. Ang nagpaulit-ulit lang sa isip ko, yung sinabi niya, Roman, gusto kita. Mas lalo po ako nagulat nang bigla niya akong hinalikan. Nung gabi na yon, unang beses ko lang mahalikan ng isang babae. At sa babae na ginugusto ko rin. Nung gabi na yon, merong nangyari sa amin ni Jessa. Unang beses ko rin karanasan yon. Para akong nasa langit, ganun pala ang pakiramdam. Nakatulog kaming dalawa sa bisig ng isa't isa. At kinabukasan, sa pang-5 araw ko, wala si Jessa sa tabi ko. Bumangon naman ako. Wala siya sa bahay. Paglabas ko, sinubukan ko siyang hanapin sa labas. At nakita ko na mas punong-puno na ng dekorasyon ang buong paligid. Handang-handa na ang lahat para sa nalalapit na kapistahan. 2 araw na lamang yon. Aling Marta, nakita niyo ho si Jessa? Oh, magandang araw sa iyo, Roman. Ang ganda ng gising mo ah. May nangyari ba kagabi? Namula naman ang pisngi ko noon. Huwag mo sabihing nalaman ng matanda na yun yung nangyari sa aming dalawa ni Jessa. Nakakahiya kung sakali. Binibiro lang kita. Si Jessa ba? Umalis siya. Kasama ng ilang mga matatanda. May binili lamang sa bayan sa ibaba. Iyaan mo, mamayang gabi ay nandito rin siya. Mabuti pa tulungan mo na lamang kami. Buong maghapon, hindi ko nakita si Jessa. Sa totoo niyan, sabik na sabik nga ako makita siya. Gusto kong pag-usapan yung nangyari sa amin noong nakaraang gabi. May relasyon na ba kami? Kami na ba? Ang kaso hindi ko naman magawa kasi bukod sa wala nga siya doon sa baryo, ang dami kong ginawa noong maghapon na iyon. Kinagabihan ay wala pa rin po si Jessa. Sa totoo niyan, nag-aalala na ako para kay Jessa noon. Pero kahit na anong pagtatanong ko kila Aling Marta at sa ilan pang mga kapitbahay, ang lagi lang nilang sinasabi sa akin, ayos lang si Jessa. Maaaring pauwi na ito galing sa mahabang biyahe. Pero ako nagdududa na talaga ako sa mga pagkakataon na iyon. Parang may mali ka ako eh. May hindi tama. Kinabukasan, bisperas na ng piyesta. Hindi ako masyadong nakatulog noon kakahintay kay Jessa. Dahil kahit umaga na, hindi pa rin po siya dumarating. Aling Marta, umaga na ho, bakit wala pa rin ho si Jessa? Saan ho ba talaga siya nagpunta? Baka may masama nang nangyari sa kanya. Huwag kang mag-alala, iho.
Parating na yon. Baka natagalan lang. Marami lang ginawa. Hayaan mo, huwag ka mag-alala. Makikita mo rin siya. Ang mabuti pa kumain ka. Malapit na ang pista. Mamaya, pagsapit ng 12:00 ng gabi, may magaganap na kasiyahan. Panigurado nandoon na si Jessa. Wala naman akong nagawa. Maraming humilas sa akin. Kung sino-sino. Inaya nila ako sa kani-kanilang mga tahanan. Pinakain nila ako. Inasikaso, inaliw, kinausap. Pero ako, ang tumatakbo lang talaga sa isip ko noon, nasaan si Jessa? Pagsapit po ng hapon, hindi ko pa rin nakikita si Jessa. Nagsimula na nga akong maghanap noon. Kung saan-saan ako naghanap doon sa loob ng baryo. Pero hindi ko po siya makita. Ang nakikita ko lang noon ay yung mga abalang tao kasi nga may magaganap nga raw na piging mamayang 12:00 ng gabi. Nang mapadpad ako sa isang sulok ng baryo, meron po ako nakitang nag-uusap ng mga kalalakihan. Mga tatay ito. Ilan sa kanila ay mga nakausap ko na at nakasama. Pinatuloy ako sa kani-kanilang mga bahay at pinakain. Sa totoo niyan, lalagpasan ko lang sana sila eh. Pero may narinig akong kakaiba. Nasaan na si Jessa? Tinago namin. Kailan niyo sa ilalabas? Mamaya. Pagpista na. Pagkakainin niya na ang alay. Kaya namin siya tinago dahil balak niyang itakas yung alay. Ayaw niya atang maging aswang eh. Sinasabi ko na nga ba, duda ako sa babae na yan. Manang-mana sa mga magulang niya. Mga huwad sa lahi natin. Mga ayaw maging aswang. Hanggang ngayon ba hindi pa rin alam ni Jessa ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng mga magulang niya? Walang kaalam-alam ang babae na yon. Walang magsasabi sa kanya hanggang sa mamatay siya. Ngayon, kung ayaw niya maging aswang ay pipilitin natin siya. Kailangan natin ng matres niya. Ilan na lang siya sa mga dalagang pwede nating anakan para magparami tayo. Kailangan niya maging aswang dahil kapag lumagpas siya sa 16 anyos at hindi pa rin nagiging aswang, tuluyan na siyang magiging tao. Ang kailangan niya lang naman ay makatikim ng laman at dugo ng tao. Pagkatapos nun magiging aswang na siya. Kung kailangan natin siyang pilitin ay pipilitin natin. Dahil kailangan natin ng matres niya para makapagparami. Bigla akong kinilabutan, natakot, nabahala. Para akong pinagbagsakan ng langit at lupa. Pinagpawisan ako ng malamig. Ano tong narinig ko? Anong ibig sabihin noon? Ang lugar na yon? Lugar ng mga aswang? Si Jessa? Aswang? Napaatras ako noon sa hindi inaasahan. Meron po ako natapakan na isang sanga, dahilan para maglikha ng ingay. Napalingon sa akin yung mga lalaki at nagulat na lamang ako nang sabay-sabay silang magbago ng anyo. Sinubukan ko pang makatakbo pero mabilis po nila akong nahabol at ang huling naaalala ko na lamang ay sinasakal nila ako hanggang sa mawalan na po ako ng malay. Sa muling pagdilat ng aking mga mata, nandoon na po ako muli sa tahanan ni Jessa. Pero sa pagkakataon po na yon, nakabusal na po ako. Nakatali ang aking mga kamay at paa sa isang kahoy na upuan. Walang tao doon sa bahay. Pero sa labas, naririnig ko na nagkakagulo sila. Hindi, nagkakasiyahan. Sumisigaw po sila. Nagwawala. Masayang masaya ang lahat. Pagkita ko naman sarili ko, 10:00 na pala ng gabi noon. Malapit na pala ang kapistahan nila. Ang 7th araw ko doon sa baryo Lumagid, sa baryo ng mga aswang. Doon ko na napagtanto ang lahat. Yung mga kakaibang pakiramdam ko, yung kakaibang kinikilos ni Jessa, yung kakaibang kinikilos ng mga taga-baryo. Kaya ba nila ako pinapataba para ipakain kay Jessa? Para maging aswang siya. Yung mga kakaibang kinikilos ni Jessa.
Yun ba ang dahilan? Kung bakit minsan parang napipilitan lang siya ng ngumiti? Bakit niya ako hinalikan? Bakit may nangyari sa akin? Kasama ba yun para manatili ako doon? Para sa tinatago niyang dahilan? Napaiyak na ako noon. Doon na ba magtatapos ang buhay ko? Hanggang doon na lang ba ako? Ang maging pagkain ng aswang? Napakamasalamuot naman ang buhay ko. Tapos yung inakala kong babaeng nagbigay ng pagtingin sa akin, hindi rin pala totoo. Ang masama, balak niya pa akong kainin. Anong klaseng tadhana ang meron ako? Lumipas pa po ang mga sandali. Palakas ng palakas ang ingay sa labas. Nang maya-maya, mula doon sa likuran ng bahay ni Jessa, bigla pong may pumasok. At nagulat ako dahil si Jessa yun. Ang dami niyang sugat. Meron siyang pasa sa mukha, may kalmot, may kagat. Ang dumi rin ng kanyang damit. Mabilis niya akong kinalagan. Paa, kamay, tinanggal ang busala. Halika na Roman. Kailangan na nating umalis dito. Sandali, hindi ako sasama sa'yo. Balak mo ako kainin. Hindi totoo yan. Hindi. Kahit kailan hindi ko magagawa sa iyo yun. Dahil mahal kita. Mahal kita, Roman. Niyakap niya ako. Hinalikan niya ako sa labi. At naramdaman ko, kahit hindi niya pa sabihin, alam kong mahal niya ako. At naramdaman ko ang tunay na pagmamahal. Kailangan na nating umalis. Papatayin ka nila. Pipilitin nila akong kainin ka para maging aswang ako. Patawarin mo ko kung naglihim ako. Patawarin mo ako. Natatakot lang din talaga ako sa kanila eh. Alam kong silang pumatay sa mga magulang ko kaya wala akong magawa. Hindi ako makaalis dito. Dapat hindi na kita dinala rito eh. Dapat hindi na kita natagpuan. Nung gabi kasi na natagpuan kita. Nung tinulungan kita. Saktong dumating din sila Aling Marta. Kaya nabuo ang plano nila na, yun nga, akitin kita hanggang sa magpista para kainin ka. Para maging aswang ako ng tuluyan. Ang lahi kasi naming mga aswang. Hindi yun gagana hanggat hindi kami nakakatikim ng laman at dugo ng tao bago kami mag-17 anyos. Nung una yun talaga ang plano ko kasi natatakot ako. Pero nung nakaraan, hindi ko na kinaya. Sinubukan kitang itakas pero hindi ko nagawa ang plano ko dahil bantay sarado nila tayo. Tinago nila ako. Pero nakatakas ako ngayon. Ngayon tara na. Kailangan nating umalis. Sa maikling paliwanag niya na yon, naintindihan ko ang lahat. Napaiyak nga ako eh. Kasi nagawa niyang lahat ng yun. Itinaya niya ang buhay niya para sa akin. Tunay ngang mahal niya ako. Tumakas kami. Dumaan kami doon sa likod. Buti na lang, hindi kami masyadong napansin ng mga taong baryo kasi kasalukuyan silang may ginagawang selebrasyon. Ilang minuto na lang kasi, kapistahan na ng kanilang lugar. Tumakbo kami. Takbo pababa. Nakita ko namang nahihirapan at paika-ika si Jessa. Nahihiya ako sa kanya, nakokonsensya ako. Siya talaga ang sumalo ng lahat. Tulungan na kita, Jessa, halika na. Inalalayan ko siya para mabilis kaming makababa. Ngunit, nagulat na lamang kami nang makarinig kami ng sigawan mula sa likuran namin, doon sa itaas, sa baryo ng mga aswang. Angil, giri, mga galit na mga aswang. Nagsisigawan sila at hinahabol nila kami. Bumalik kayo dito, Jessa! Roman! Kung ayaw mo maging aswang, Jessa, kakainin ka na lang namin kung hindi ka rin lang namin mapapakinabangan. Kayong dalawa ang magiging alay namin ngayong kapistahan ng mga aswang dito sa Baryo Lumagid! Doon ko po naramdaman ang pinakamatinding takot na naramdaman ko sa buong buhay ko. Ang habulin ka ng mga aswang. Kitang-kita ko ang mga nakakatakot nilang itsura. Halimaw na mukha. Matatalas na kuko. Sa kamay at sa mga paa.
ang naghahabaan nilang mga pangil, ang nagpupulahan nilang mga mata. Naniningkad yun sa kadiliman ng kagubatan. Habang hinahabol nila kami, nagsisigawan sila na parabang siyang-siya sila. Ako naman, binuhat ko na noon si Jessa. Binuhos ko na ang mga natitira kong lakas noon. Ang kaso, hindi ako ipokrito noon. Alam ko, mahahabol at mahahabol nila kami. Sa pagkakataon naman na iyon, may naisip ako na bagay. Lumiko po ako ng daan. Imbis na pababa, dumiretso po ako sa bandang ilog. Medyo bangin yun. Anong gagawin mo? Saan ka pupunta? Hindi to ang daan pababa. Jessa, tandaan mo to. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal. Anong ibig mo sabihin? Hindi kita maintindihan. Ibaba mo ko, kaya ko pong maglakad. Hindi ko sinunod si Jessa. Sa pagdating namin doon sa may bangin, hinalikan ko siya. Tandaan mo, Jessa. Ikaw lang ang nagparana sa akin ito, kaya susuklian ko ang pagmamahal na pinaranas mo sa akin. Anong si... Huwag naman! Binato ko si Jessa doon sa bangin, sa ilog sa baba. Narinig ko pa ang malakas niyang pagsigaw. Habang ako naman, bumaling ako ng lingon sa likod. Ayoko siyang makita na nalalaglag doon sa mataas na bangin. Sinabi niya sa akin na kahit malalim yung bangin na iyon, yung ilog sa baba ay malalim. Kaya kahit malaglag siya doon, mabubuhay siya. Sinabi niya kasi sa akin na marunong naman daw siyang maglangoy. Inaasahan ko yun. Nagtitiwala ako sa kanya. At sa pagbaling ko sa likuran, siyang datingan ng mga aswang nila Aling Marta. Bayani ka, Roman. Bayani ka. Pagsisisihan mo ang ginawa mo. Pagsisisihan mo. Dahan-dahan silang naglakad. Ako naman, hinanda ko na ang sarili ko. Lalaban ako. Alam kong mamamatay ako. Pero hindi ako mamamatay nang hindi lalaban. Nang sumugod yung mga aswang, bigla po silang natigilan. Sabay-sabay kaming napalingon sa bandang kanan. At nagulat na lamang kaming lahat nang may paparating na mga tao. May daladalang mga sulo, itak, sibat, pana, at kung ano-ano pang mga sandata. Itigil niyo yan! Mga aswang! Itigil niyo yan! Mas lalo ko nagulat dahil nakita ko ang ama ko. Pinangungunahan yung mga tao na iyon. Pasugod sila sa mga aswang. Yung mga aswang naman, hindi alam ang gagawin kasi napakarami po nang dumating. Yung mga kasamahan ni tatay. Mga kabaryo po namin yun. Mga mangingisda, mga magsasaka. Tapos, may kasama pa po silang ibang mga tao na hindi ako pamilyar. Sa isang iglap, nagkaroon po ng labanan sa panig ng mga aswang at doon sa grupo ng mga tao. Ako naman, hindi ako makapaniwala kasi bakit nandoon ang tatay ko? Nilapitan ako ng tatay ko. Inabutan niya ako ng itak. Anak, kumusta ka? May nangyari ba sa'yo? Sinaktan ka ba nila? Ba't ka nandito, itay? Anak, tulungan muna natin yung mga kasamahan natin. Tara na! Nakitulong po ako sa pakikipaglaban. Napakalalangan ang nangyari. Taga rito, taga roon, kagat dito, kalmot doon. May mga lubhang na sugatan, pero wala pong namatay. Ang nangyari lang po, nataboy namin yung mga aswang na humabol sa amin. Hindi na namin sinubukan pa silang habulin kasi marami sa amin ang nasugatan ng malala. Anak, tara na. Kailangan na nating bumaba. Baka balikan pa tayo ng mga aswang. Pero itay, meron po ako kasamahan. Nasa ilog po. Anak, balikan na lang natin siya. Malalim ang ilog na yan. Kung nasa ilaliman siya, malamang inagos na yun pababa. Doon na lang natin siya abangan sa baba. Wala na kami nagawa. Naintindihan ko naman ang paliwanag ng tatay ko.
Bumaba kami ng kabundukan na iyon. Ako hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari. Niligtas ako ng ama ko. Ang ama ko na sa tagal-tagal ng panahon hindi po nagbigay sa akin ng importansya. Niligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Yung ilan sa mga kasamahan namin ay dinala sa ospital. Yung iba ay sa mga manggagamot. Habang yung iba naman, bumalik sa kani-kanilang mga lugar. Pero kami ng tatay ko, doon po sa ilog kung saan nga patutunguhan ng ilog doon sa itaas ng bundok. Hinihintay ko po si Jessa doon. Sigaw ako ng sigaw. Kahit mamaos ako, hindi po ako huminto. Yung tatay ko naman, nandun lang sa tabi ko. Tahimik lang. Binabantayan lang ako. Nagmamasid lang din sa ilog. Anak, sigurado ka bang nalaglag talaga sa ilog yung kasama mo? Hindi po siya nalaglag, tay. Ibinito ko po siya para maligtas. Mukhang espesyal sa'yo ang tao na yun. Oo, itay. Mahal ko ho siya. Hindi ko alam kung bakit ko nasabi ang bagay na yun sa harap ng tatay ko. Pero siguro ganun talaga. Pero kahit na ganun, hindi ko yun kinahiya. Patuloy pa rin po ako sa pagsilip kay Jessa. Lumipas pa po ang mga sandali. Tanghali na po nito. Pero hindi ko pa rin po nakikita si Jessa. Hindi pa rin siya lumalabas. Wala pa rin po si Jessa. Anak, patawarin mo ko. Napabaling naman ako sa tatay ko. Patawarin mo ko kung wala akong kwentang ama. Sa totoo niyan, hindi totoong hindi kita mahal. Mahal kita dahil anak kita. Kung hindi ka pa nawala, hindi ko pa maiintindihan kung gaano ka kahalaga sa akin. Patawarin mo ako. Sa unang pagkakataon, narinig ko ang mga salitang pagmamahal sa tatay ko. Niyakap niya ako. Niyakap ko rin siya. Wala nang marami pang paliwanag. Ang matagal ko nang hinihintay, hinahanap, inaasam, na ibigay na rin ng tatay ko. Magdamag kami naghintay doon sa ilog pero hindi po lumabas si Jessa. Walang Jessang nagpakita. Ilang araw po naming binalikan yung ilog na iyon at sinuyod pa po namin yung loob. Nagbangka pa nga kami. Pero kahit na anong sinyales na nandoon si Jessa, wala. Lumipas po ang mga panahon. Hindi po ako sumuko. Lagi ko pong binabalikan yung ilog. Hinihintay ko si Jessa. Maasa ako na baka makita ko siya doon. Pero wala, Sir Paul. Lumabas ng lahat ang kapatid ko. Nag-1 taon, nag-2 taon, hanggang sa naging 3 taon. Hindi ko na po kailanman nakita pa si Jessa. 3 taon na po ang lumipas mula nung insidente na yun. College student na po ako noon sa Tacloban City. Nag-aaral ako noon sa isang sikat na universidad doon. Nagdo-dorm din ako. Yung mga panahon na yun, oo, masaya ako dahil ayos na ang relasyon namin ng tatay ko, ng madrasta ko, ng kapatid ko. Pero, meron namang naiwang sugat sa puso ko noon. Yun yung pangungulila kay Jessa. At kahit marami na ako nakilalang iba't ibang klaseng babae noong nag-aaral ako ng kolehiyo, hindi nila mapantayan si Jessa. Kahit pa 7 araw lang literal kaming nagkasama noon. Hanggang isang araw noon, nag-aasikaso ko ng mga papeles noon. Mag-e-enroll ako noon kasi magfo-4th year college na ako. Graduating na. Nakapila po ako noon sa may registrar. Daladala ko ang pambayad, yung mga papeles ko. Kuya, dito po ba yung pila sa registrar? Magbabayad po kasi ako ng tuition.
Mag-e-enroll po ako. Pamilyar ang tinig na iyon para sa akin. Dahan-dahan akong napabaling sa likod. At pagkakita ko doon sa kumalabit sa akin, parehas pa kami nagkagulatan. Jessa? Roman? Wala lang sali-salita pa. Napaiyak na lamang ako noon. Ganon din si Jessa. Niyakap niya ako. Niyakap ko rin siya. Anong nangyari sa'yo? Ilang taon kitang hinanap. Binabalikan pa rin kita sa ilog na yun. Diyos ko, akala ko hindi na kita makikita. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Doon ipiniliwanag sa akin ni Jessa ang lahat. Nang ibato ka raw siya doon sa ilog, halos malunod daw siya. Inagos daw siya ng inagos ng rumaragas ang tubig. Hanggang sa nawala na lang daw siya ng malay. At sa pagmulat daw ng kanyang mga mata, nasa isang bahay na raw siya ng isang mangingisda doon sa dulo ng ilog. Dagat na raw ito. Ang mali namin, hindi namin yun pinuntahan ng tatay ko. Doon kami sa may bungad talaga, hindi doon sa pinakadulo ng ilog. Kinupkup daw siya ng isang pamilya doon. Pinakain, pinutuloy, binihisan. Sa madaling sabi, inampun daw siya na mag-asawa. Wala raw kasing anak ang mga ito. Sila daw ang nagpaaral sa kanya. Sa maikiling panahon ay nakapagtapos daw siya ng pag-aaral noon. May kakilala daw kasi yung mag-asawa na iyon doon sa paaralan. Kung bakit nadaya yung mga dokumento, kung bakit siya nakapasok. Buti na nga lang marunong sa pangunahing kaalaman itong si Jessa. Kasi yung mga magulang niya, tinuruan daw siyang magbasa, bumilang, at ilang pang mga kaalaman. Kaya naman nakapagtapos daw siya ng high school. Mag-e-enroll daw siya bilang isang first year college. Tuwang-tuwa naman ako. Sinabi ko rin sa kanya yung mga kaganapan sa buhay ko sa mga nakalipas na 3 taon. Masiyang-masaya kami para sa isa't isa. Kasi bukod sa ayos na ang mga buhay namin, muling nag-cruise ang mga landas namin. Hindi ko na po papahabain pa ang kwento. Pinakilala ako sa mga itinuring magulang ni Jessa. Pinakilala ko din si Jessa sa mga magulang ko at sa mga kapatid ko. Nag-aral kaming pareho. Nakatapos ako ng pag-aaral. Nakatapos din naman po ng pag-aaral si Jessa at pagkatapos po noon, nagpakasal kami. Grabe ang nangyari sa amin. Kakaibang tadhana yun. Pero sa pagkakataon na ito, ikinalulungkot kong sabihin sa inyo na wala na po si Jessa sa tabi ko. 4 na taon na po mula nang kunin siya sa akin. Pero huwag kayong mag-alala. Alam ko, masayang-masaya siya. Dahil napakatagal naman po naming nagsama kasama ang aming mga anak at mga apo. Ako, sa totoo lang, handa na rin po akong kunin ng may kapal. Pero sabi ko, bago ako kunin ng may kapal, ipapadala ko itong kwento ko sa inyo para hindi po mamatay ang aming istorya, para mapakinggan ito ng mga anak namin, ng mga apo namin, hanggang sa tuhod. Ngayon tatanungin ko kayo ulit, gaano nga ba kalakas ang kapangyarihan ng pag-ibig? Siguro sa karanasan ko, at isa lang ang masasabi ko sa inyo. Walang katumbas. Dahil kapag nagmahal ka, handa mong gawin ang lahat para sa taong mahal mo. Kung nasaan ka man, Jessa, mahal ko, hintayin mo ako. Magkakasama tayong muli. Mahal na mahal kita. Hanggang dito na lang muli, Sir Paul. Muli po ay ako si Roman. Maraming salamat sa inyo, Sir Paul. Hanggang dito na lamang po.